giving you more music and best variety. This is 95.9 Hot FM, Cotabato, Kitby. Today's best music. Hottest radio station. Kayo ay nakikinig sa Hot FM 95.9 sa Cotabato City, Kitby. Hot FM. Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anuman ang kanilang tatalakayin ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Talakayin ang katotohanan na tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa mga kapatid ko mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayan mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palantunan. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagsagot ng mga katanungan na ipinadala po sa atin. Ano po? Alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon, tayo ay magsama-sama. At sa muli po, ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Kasama ko rin sa hapong ito, yung ating mga ulul albab. No? Ngunit bago po tayo papalaot sa pagsagot ng mga katanungan, ay akin po munang bigyang daan yung ating panawagan. Ang atin pong tanggapan, ang Mindanao People Dawa Association, ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan sa panulukan po lamang ng Ruales at Sinswat Street dito po sa lungsod ng Cotabato. At yan ay bukas alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon, Lunes hanggang Biyernes po yan. At meron pong isinasagawang pag-aaral sa ating tanggapan, no? At meron din pong pamamahagi o distribution ng Islamic pamphlets. At ang lahat ng ito, libre, wala pong bayad yan. Kaya amin pong inaanyayahan yung ating mga kababayan, ang ating mga kababayan, mga Kristiyano, na bumisita po sa ating tanggapan at saliksikin ang relihiyong Islam upang sa ganon, tayo ay magkakaroon ng tamang pagkakaalam kung ano po ba ang Islam, ang relihiyon na pinaniwalaan ng mga Muslim. At of course, ang atin may isang tanggapan din po tayo na kung saan ay bubuksan ano po dito sa Cotabato City. Yan ay sa harap po ng Notre Dame University, no, dito sa Cotabato City po yan. At yan ay bubuksan soon, no, malapit na po ang branch ng Mindanao People Dawa Association. Sa may banda o sa may panig naman po ng Visayas, kabubukas lang noong June 27 ang ating Islamic Center ano po sa Cebu, doon po sa Toledo City, Cebu, no? Kabubukas lamang po 'yan at doon po ay merong ginagawa rin na Islamikong lecture at pamamahagi rin po ng libreng Islamikong babasahin. Meron din pong temporary or musala no po doon sa Islamic Center natin sa Toledo City. Kaya sa ating mga kababayan po na nasa or mga kapatid natin mga Muslim na nasa Toledo City, ang atin pong Islamic Center dyan ay matatagpuan sa malapit lamang po sa PNB, no? Philippine National Bank. At doon ay maaari kayong magdasal at mag-research mga kapatid. At sa mga kapatid naman po natin, sa mga kababayan na kung saan ay patuloy pa rin na sumusubaybay sa ating palantunan, hindi lamang dito sa Cotabato City, kundi maging sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at sa ibang dako, no, sa iba't ibang dako ng mundo na patuloy na sumusubaybay sa ating palantunan. Ang atin pong Islamikong palatuntunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin po lamang ng ating mga kababayan ay i-search, no?
yung ating pong pangalan, Khalid Sanchez, at doon po ay inyo makita ang iba't ibang title ng ating palantunan. Yung pong last week na program natin ay nasa YouTube na rin po at maaari yung makita ito. Katulad na aking sinasabi, i-type lamang yung ating pangalan. At sa mga nais na makisama, maging bahagi ng ating palantunan, kayo po ay maging o maaring maging bahagi ng ating palantunan sa pamamagitan po ng pagpapadala ng inyong mga katanungan. Ang ating pong hotline ay 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. No? Yes. 0915-50-63652. Sa hapong ito, ay kasama ko rin po ang mga ulul albab, no po, na kung saan ay mga estudyante po sila ng Comparative Religion sa Mindanao People Dawah Association. Sila po ang aking mga tagabasa sa hapong ito. At unahin natin na makapagbigay ng kanyang greetings si Brother Gangnam. Brother? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig, sa mga ating mga kapatid na mga Muslim at maging sa mga kababayan na mga Kristiyano. Ngayong hapon po ay ating talakayin ang katotohanan sapagkat yan po ang utos ni Kristo sa John 8 verse 32. Yes. Hanapin niyo ang katotohanan sapagkat yun ang magpapalaya sa inyo. Assalamualaikum. Ayan, si Brother Gangnam, no? At sunod na magbigay ng kanyang paunang mga salita ay si Brother Al-Kaka. Brother? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد Assalamu alaikum sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa iba't ibang sekta po ng mga Kristiyano na nakikinig sa programang ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay muling sasabak sa loob po ng isang oras kung saan po ay sa programang natin ito na pinangungunahan ng ating lingkod na si Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Bago po tayo magsimula, nais ko lang muna batiin ang aking magulang kung saan nakikinig sa araw na ito, si Ahmad sa Kasiina, at sa aking mga kapatid na si Jolabay Benito, si Bayramla Mua Benito, at maging sa aking mga kaibigan. Yun po ay sila Abdul Manap, si Hamza, si Justri, si Alcababro, isa sa mga kasama rin natin, no? Mga tao yan? Yes bro, mga tao na matino, mga ulul albab. Ulul albab. Yes. Good. At sa aking Manigurado lang. Okay. Yes, at sa aking mga kaklase sa Azhari, si Norma, Idris Salim, si Nakikinig sila, ha? Yes, nakikinig po sila, sila Norbuda, at saka si Rihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinaniba na naman, no? Okay. Sunod, si Brother Patman. Kakaiba yung forma mo ngayon, brother. Parang ano yan, parang si Rambo. Sige. Ito ang pangulol, bro. Okay. Sige. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yun lang. Yun lang? Tapos na. Napapikit lang ako na aking mata. Tapos na kagad. 1 Sige. seconds. 1 second. Sige, sunod si Brother Tuba. Okay, brother? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. At sa lahat po nakikinig ng mga kapatid kong mananampalatayang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa lahat po nakikinig ng mga kababayang Kristiyano, binabati ko kayo ng magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po yung aking ina at saka ang ama po. Talaga, hindi talaga makalimutan, no? Sige. Sunod, si Brother Brother Diabetong. Okay. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sa aking mga minamahal na nakikinig sa ngayon sa hapong ito, ako po ay nang-ayaya na tayo po ipakinggan sa isang oras na programang ito na pinangungunahan po ni Bro Khalid Sanchez. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Bali sa lahat po na nakikinig sa hapon ito, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Salam. Ayos. Teka, sinasabihan lagi, no? Okay, ayan na. Next. Okay, brother Lutfullah. Lutfo for short. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum po sa lahat ng kapatid nating Muslim at magandang hapon po sa mga kababayan nating ka-Kristyanuhan. Peace be with you. Masya, talaga. Peace be with you. Yung kapayapaan pa mismo. Sinadya ko po talaga na maging kasama sa ating paluntunan yung ating pong mga estudyante upang sa ganoon ay magiging training ground, no, sa pagdadakwa. Tama. Ang radio po ay isang epektibong avenue para sa isang nagdadakwa, no? Dito kasi maging mahasa yung pagsasalita mo, ma-modulate mo yung boses mo kasi sa radio ka no? So inshallah, balang araw makikita ninyo ang mga taong ito sa tabi-tabi ng kalsada. Hindi po nagasipa ng lata kundi para magdakwa. Ganon. Iba kasi kapag hindi pa tapos yun. Makikita kayo sa tabi ng kalsada at may bit-bit na lata, ibang usapan yun, no? So, kayo ba ay ready na? Yes, ready na. Ako hindi pa. Kasi meron pa akong babatiin. Hindi pwedeng makalimutan yan dahil kumbaga itong mga taga-subaybay natin sa international na mga audience, no, sa ibang bansa. International. Iba dyan parang hindi naman yung topic ang inaabangan kundi yung pangalan nila na mabanggit. Baka may iba na yung kanilang niyat ko. Yung iba kasi yung topic ang inaabangan na matalakay yung ganyang topic. Allah. Yung iba dyan mabanggit yung pangalan, ay sold na. Ayos na. Matulog na. Kumbaga yan ang kanilang yan ang kanilang inaabangan. Refreshment. Kaya huwag nating kalimutan, no? Sandali lang din naman Unang-una po, binabati natin ng Ramadan Mubarak yung ating kababayan dyan, si Engineer Tizan Giamaludi ng Qatar, si Engineer Nordin Bila ng Qatar, si Joseph Serruela Soliano ng Riyadh, Ibrahim G.R. Mendez, binabati niya ang kanyang pamilya Mendez sa Mulabi, Zamboanga del Sur, Australia, sa tatay at nanay niya sa Davao at Marbel. Si Zinab Makod ng Kuwait, Amer Tapudok ng London, United Kingdom. Talaga may tagapakinig tayo sa Inglaterra. Asawa niya na sina Raisa at si Raisami. Okay. Si Jihan Deron ng Riyadh, Tader Ahmad Sapal ng Jeddah, Raiz Tasil Dondok ng Qatar, Abi Manalasal Tato ng Abu Dhabi, Karin Otto ng Takrong City, Mariam Madonna Ladislao Galorio ng Kuwait, Trinidad Dan ng Makkah, Abdul Rahman Trinidad ng Saudi Bin Laden Group, Jibril Alvarado ng Riyadh. Ramadan Karim sa lahat daw ng mga brothers and sisters sa buong mundo. Sabi niya, Romel Ibrahim Imperial ng Toronto, Canada. Canada, no? May sa Canada pang okay, good. Marasasay Araga, Saudi Arabia. Tarhata Saligan Saudi ng Kuwait, Salambay Uto sa Buaya ng Jeddah, Jeneline Lopez ng Doha, Qatar, Shielo Makauraw ng Jordan, Abdulaziz Soriano ng Tabuk, Saudi Arabia, Hermi Daud Abimor ng Doha, Qatar, Ahmad Von Renz Beltran ng South Korea. Sa mga kapatid natin sa South Korea. Assalamualaikum. Fairoz Ismail ng Singapore at
the last but not the least, matindi ito. Yes. Brother Libog ng Libutan. Si Libo. Bakit na kasi bro? Nagpapabati no? Saan country itong Libutan? Bro, maganda na yun bro. Paparami na bro yung ating mga tagapakinig sa Qatar, no? Saudi Arabia. Alhamdulillah. Yan ay patunay na habang pagpalain sila ng Allah, no? Pagpalain sila ng Allah dahil sa pakikinig ninyo sa aming palatutunan, sinisigurado po namin sa inyo na kayo po ay makakakuha ng mga aral, no? Mula po sa Quran at maging sa Biblia. Hindi po kami nagsasalita ng walang patayan dito, no? Tama. So, yan po ang sinisiguro namin. Kahit na hindi kayo maniniwala, sinisiguro namin na meron kayong mapupulot na mga talata mula sa Quran at Biblia. At yun ang totoo. Yes. So, ready na kayo? Ready na bro. Ready na po. So, kung ganon, simulan na natin ang laban. Okay ba yung mga forma natin? Okay. Yan yung mga dapat paiba-iba, di ba? Yes, yes. Okay. So, mula po kay Texter 2831, sabi, salam kapatid. Waalaikumsalam. Maari ko bang tabihan ang aking asawa kung ako'y nag-aayuno? Grabe na mga katanungan. Kahit na hindi mo asawa, pwede mong tabihan, di ba? Tabi lang naman eh. Kapag tabi lang ang gagawin mo, Brother Alkaka, yes. Walang masama doon kapag tatabi ka lang naman eh, no? Basta tatabi lang, na walang ginagawa. Na walang ginagawa. Pero kung meron kang ginagawa, yung ginagawa ng mag-asawa, abay hindi po yan gagawin sa mga umaga sa buwan ng Ramadan, no? Ito ay ginagawa sa gabi. At yes, sa gabi yan. Yes. Biglang napalaki ang mga mata ng ating mga ulol albab, no? Sapagkat ito ay kanilang ginagawa. Kaya basahin na natin ang sinabi ng Allah sa chapter 2 verse 187, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Gangnam, Iqra. Sa pinakamalapit na kahulugan, yes. Pinahihintulutan kayo sa gabi ng pag-aayuno na inyong sipingan ng ang inyong asawa, sila ay inyong labas katulad ng pangbalabal, libas. Libas yan, libas. Katulad ng pangbalabal sa katawan o sa plot, laban sa paggawa ng mahalay o sakod. So in short, sa gabi yun ginagawa. Yung gawaing mag-asawa. Hindi pwedeng gawin ito sa umaga kapag ikay nag-aayuno. Yes. Pero tiisin mo na lang kapatid hanggang sa gabi, Brother Alkaka. Isang araw lang man yan bro. Oo. Pagkatapos ng pagbuka, labira. Maligo lang naman yan, di ba? Posible hindi matiis 12 hours lang. Oo nga naman no? Kayang-kaya po yan. Sa bagay, ginagawa natin ito para sa Allah, no? Yes, pero meron talaga mga kapatid natin na libog na talagang hindi talaga mapigilan. Hindi makatiis. Abay, mag-isip na lang po ng ibang pamaraan na hindi po masira yung ating pag-ayuno or else masisira yan, di ba? Katulad ng bro, may mga tao na malapit na yung Ramadan, no. pa sila kinakasal bro. Correct, exactly. Pero at least ginagawa nila ito sa gabi naman. Yes, huwag sa umaga dahil bawal nga. Yes. Okay, yun po ang ating kasagutan, brother, sa nagtanong po. Mula naman kay Texter 8211. Salam po, waalaikumsalam. Dinidinig ba ng Diyos ang ating dasal? Napakagandang katanungan, Brother Alkaka, no? Yes. Kung dinidinig ba ng Diyos yung ating dasal? Actually, utos nga ng Diyos utos ng dakilang tagapaglikha na tayo ay tatawag sa Kanya at ang sabi niya, kapag tayo raw ay tatawag sa Kanya, ay Kanyang didinggin yung ating mga dasal, no? Yes. Saan natin mabasa yan? Chapter 40 verse 16 ng Quran, Iqra.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Yan, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Diabetong. At ang inyong Panginoon ay nagwika, dumalangin kayo sa akin, diringgin ko ang inyong panalangin. Yan. Dumalangin kayo sa akin, Yes. at diringgin ko ang inyong Panalangin. yan. Grabe, no? Ay, napakaliwanag. Wakala rabbukum ud'uuni, sabi Yes. niya, astajiba lakum. Yun. Kita nyo? Dumalangin kayo sa akin, diringgin ko ang inyong panalangin. Ang Allah mismo nagsabi niya, call on me and I will answer you. Maging sa Biblia, sinasabi yan, Brother Alcaca, hindi lang sa Biblia eh. Maging sa Biblia po, sinasabi yan na kapag kayo raw ay tatawag sa Kanya, didinggin kayo. Saan po natin mabasa yan? Take note niyo po sa Jeremias, si Brother Lotfo. Yan, para iikot-ikot tayo. Yan. Para lahat ng boses mapapakinggan na ano. Tama. Jeremias 33, ang talata ay 3. Ikra 3. Jeremias. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Okay, napakaliwanag ang sabi At ng ako'y Biblia. magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay. Ang sabi niya, tumawag kayo sa akin at ako ay sasagot sa inyo. Call on me and I will answer you. Kaya dapat po ang tawagin natin yung Diyos na tunay. Kasi kapag kaibang tatawagin mo Hindi ka dinigin. Hindi ka maririnig. Sapagat hindi siya inyong tinawag. Yes. Hindi po kasi lahat ng panalangin o dasal ito ay nabibigyan ng kasagutan, lalo pat ang tinatawag mo ay hindi naman yung tunay na Diyos. Yes, tama. Hindi po ba? Ito po, may mga dua na useless, kapatid. Yes. May mga dua na useless, walang silbi. Saan po natin mabasa yan? Chapter 13, ang talata po ay 14, Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Allahu Akbar, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Tuba. Nasa sa kanya lamang ang pagluhog, panambitan ng katotohanan, alalumbaga, walang ibang Diyos na karapat dapat pagkukulan na pagsamba maliban sa kanya. At yaong kanilang dinadalanginan, bukod pa sa kanya ay hindi tumutugon sa kanila kahit na sa isang bagay maliban na katulad ng isang panlalapit ng kanyang kamay upang maabot ang kanyang bunganga, datapwat hindi niya ito maabot. At ang pagluhog ng hindi mananampalatay ay wala ng iba pa maliban sa kamalian, alalumbaga ito ay walang saysay. Allahu Yes, Akbar. yan yung panalangin ng mga walang palataya. Sa huling sentence ni Brother Alcaca, sabi niya, wama dua ul kafirina illa fi dalal. Sabi niya. At yung dasal ng mga hindi mananampalataya ay useless yun. Yes, tama. Walang silbi. Nasa kamalian. Bakit? Sapagkat tingnan mo, sila ay dumadalangin doon sa Diyos na sabi nga sa talata ay kahit na yung pagkuhit sa kanyang bibig, mayroon naman siyang
daliri, ay hindi niya magagawa ito. Tama. Dahil nga, ito ay hindi naman totoong Diyos. So kapag ikay tatawag doon sa tunay na Diyos, doon sa totoong Diyos, kapag siya ang tatawagin mo, didinggin niya ang dasal mo. Pero kapag ang tatawagin mo na Diyos ay hindi naman yung tunay na Diyos, eh sinong didinig doon sa dasal mo? Tama rin naman. Yun ang logic doon, Brother Kaka. Sinong didinig, sinong makikinig sa dasal mo na kung saan ang tinatawag mo ay hindi naman yung totoong Diyos. Yes. Ang tinatawag mo yung rebolto. Yes. O di kaya yung bato na gawa lamang sa... O di kaya yung kayang pangalan bro is iba. O ibang pangalan niya. Eh, halimbawa ako, tatawagin mo ako, dinidiyos mo si Brother Khalid. Yes. Diyos ko pong Brother Khalid, saan ka na? Hindi kita maririnig eh. Layo-layo, wala tayong kapangyarihan, dinggin yung mga dasal ninyo eh. Kaya wala talaga, walang makakinig doon, no? Pero kung ang tatawagin mo, yung totoo at tunay na Diyos, Allahu Akbar, na siyang nakakarinig sa lahat ng dasal, sanlibutan. Pakinggan ka niya. Ang tanong ay, sino ang tunay na Diyos na dapat nating tatawagin, sasambahin? Simple lang po yan. Nasa Quran din po, sinabi ng Allah sa chapter 18, ang talata ay 44, Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Hunalika al-walayatu lillahil haqq. Yun. Huwa khairus thawaban wa khairun uqba. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Patman, tirahin mo na. Iqra. Bakit mawatirahin? Yan. Yung may pula. At doon. Sa araw ng muling pagkabuhay, ang pangangalaga, kapangyarihan, kapamahalaan, at kaharian ay tanging kay Allah lamang. Ang tunay na Diyos, ang tunay na siya. Oh. Allah ang pinakamainam sa gantimpala at pinakamainam na huling hantungan. Ay, kita mo? Ang tunay na Diyos pala, ayon sa malulahating Quran, ay si Allah. Si Allah. Hunalikal walayatu lillahil haq. Tunay na Diyos. Kaya kapag ang tatawagin mo tunay na Diyos, ibig sabihin bro, may Diyos na hindi tunay. Ay, yes. Sapagkat yung ay kanyang sinabi na tunay na Diyos. Maraming Diyos, hindi tunay. Taking Diyos. Marami, correct. Tama yan, kapatid. Kaya, ang tatawagin natin yung tunay na Diyos para po marinig yung ating dasal. Tama. After all, sinabi rin talaga ng Allah na talagang didinggin niya yung ating mga dasal no? So, didinggin niya, sinabi niya yung brother Ito sinabi ng Allah sa chapter 2, ang talata ay 186, Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idha da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allahu Akbar. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Dayad Betong. Sige. At kung ang aking mga alipin ay magtanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa akin, kung ganon, siya ay iyong sagutin. Tunay na ako ay malapit sa kanila. Malapit. Ako ay tumutugon sa panawagan ng bawat nananawagan kung siya ay tumatawag sa akin. Iyon, sinabi ng dakilang tagapaglikha yan, lalo na Ramadan ngayon. No? Tayo, gumagawa tayo ng kabutihan. Yes, tama. Walang rason na hindi tutugunin ng dakilang tagapaglikha ng Allah yung ating dasal sa Kanya dahil sinabi niya sa maluwalhating Quran yan Yes. Ngayon, kung nagdasal ka at hindi ka dinidinig niya, parang nagsisinungaling siya niyan. Yes, Di po ba? At siya mismo nagsabi, hindi naman nagsisinungaling, dakilang tagapaglikha Tama. Sabi niya, tunay nga, kapag may magtatanong daw, Brother Al-Kaka, no? Yes. Kung may magtatanong sa kanyang mga alipin, no? Tungkol daw sa kanya, ang isasagot daw ay tunay na ako ay malapit. Hindi pala malayo ang dakilang tagapaglikha.
titingnan mo yung langit, parang napakalayo, no? Yes. Pero sabi ng Allah, hindi. Siya ay napakalapit niya. Sa kanya. Tunay na siya ay malapit, sabi niya. At ang sabi pa niya, siya raw ay tumutugon Mashallah. sa panawagan o dasal ng bawat nananawagan kung siya ay tumatawag sa akin, sabi niya. Ano lamang ang gagawin natin? Hayaan lamang sila na tumalima sa Allah at magsitahak sa tamang landas. Yes. Kaya dapat tatahak tayo sa tamang landas, tatalima tayo sa Allah. Kapag katatawagin mo siya, tutugon siya sa iyo. Sinabi niya no? Hindi naman nagsisinungaling ang Allah. Minsan po, may mga tao dyan na parang wala ng pag-asa sa mundo, Brother Alcaka ba? Nawala ng pag-asa, ilang taon na nagdasal, abay hindi pa rin nasasagot ang kaning dasal, no? Mantakin mo ba naman ilang taon siyang nagdasal na siya ay bibigyan ng helicopter. Abay, sino ba namang sino ba namang dasal ka ng dasal? Meron po ako ng helicopter. Wala, hindi ka sasagutin nun dahil una, hindi nakakabuti siya na magkaroon ka ng helicopter. Pero kotse nga wala ka. Ganun mga impractical, no? Dapat po, kapag tayo ay dadasal sa dakilang tagapaglikha, yun po mga dasal na practical. Huwag po yung mga impractical na mga dasal. Talagang hindi ka masasagot nun. Yes. Dahil yun ang nagkakabuti sa'yo. Hindi ibig sabihin na hindi mo nakuha. Yun nga. Yung mga practical na mga dasal. Yung pong, Ya Allah, bigyan mo ko ng babae. yung asawa na maganda. Practical din naman. Yung religious, di ba? Yung sumasamba sa tunay na Diyos. Huwag yung religious nga. Ang sinasamba niya, hindi naman tunay na Diyos. Tama, no? Ano rin yun? Ibang usapan yun, no? Tama, no? So, dapat, magiging practical lamang po. Huwag magiging impractical. Imposible rin po na, kahit nga siguro, sa akin mo hingin yun, hindi ko bibigay. Allahu Akbar. So, di ba, Brother Alcaka? Yes, tama. Ganun yan. Okay, yun po ang ating kasagutan sa nagtanong. Mula po kay texter 0912-3932-306. 306. Magandang hapon, Brad. Ako parang hindi ito Muslim, brother, kasi magandang hapon ang tirada niya, no? Baka dyan sa William, bro. May itatanong lang ako. Okay. Nagbalik Islam po ako. Nagsyahada. Muslim din siya. Muslim din pala. Pero, nagkataon na nakita ang tattoo sa mga braso ko. Grabe, no? Ano po ba ang dapat kong gawin? Paano po ba ito matatanggal? Haram po ba ito? Jason of Awang. Ang dami niyang tanong. Sunod-sunod. Pero maganda yung kanyang tanong, bro. Oo. Yes. Ano po ba ang dapat niyang gawin? Sunugin, napaka ano nun. Tama yan, brother. Sunugin. Kung nagawa mong ipapatato yan sa balat mo, masakit yun. Yes. Ay, di magawa mo rin. Sinulit. Magawa mo rin ipapasunog yun. Di po ba? Oo. Ganun lang kasimple. Tama yung sagot ni Brother David. Sunugin. Kaysa naman, hintayin mo pa ba kapatid na sa huling araw ka masusunog? Hintayin mo pa ba na doon sa impyerno ka susunugin yung balat mo dahil may tato? Abay, dito pa lang, magpasunog ka na. Yes, tama. At least kahit papano, pwede mong inuman yan ng gamot na kahit papano hindi masyadong masakit, di ba? Yes, tama. May ganyan may mga ginagawa na ngayon ng mga alternatibong paraan para matanggal yung tato. Ako hindi ako naniniwala, Brother Alcaka, na yung tato sa katawan ay hindi natatanggal yan. At kung talagang ikay tunay na nagbagong buhay, patanggal mo yan. Ipatanggal mo yan. Dahil dahawal yan, kapatid. Yes. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, ito hadis tayo, sabi niya, sabi ng propeta, ang propeta daw, sabi ng the prophet curse the one who does tattoo. Sinusumpa daw yung tumatato and the one who has a tattoo done. At yung nagpapatato, sinusumpa. Yung nagatato at yung nagtatato, ang sabi ng prophet, sinusumpa yan. Kita mo?
Hanggat meron ng tato, nandyan ang sumpa sa kanya. Yes. Okay, dapat ipatanggal mo na yung tato mo, Brother Gam na. Meron ka? Mahikat na bro. Ano yan? Wala bro. Oh, wala? Ibang tattoo yung sa kanya bro. Ibang tato yan, okay. Kasi yan ay isang paraan ng pagsunod doon sa ginagawa ng mga kufar. At ang sabi ng Allah, huwag daw tayong sumunod sa mga ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Ito sabi niya sa chapter 3, 156 ng Quran, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. Yun, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Gangnam Style. Okay. Teka muna. Sinaniban naman tayo. Sinaniban eh. Yes. Okay. O kayong nagsisisampalataya. Teka muna, sumanib. Mas matinding sumanib. Okay. Yan. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong tumulad sa kanila na hindi nananampalataya. Yun, ang liwanag, sabi niya, la takunu kalladhina kafaru. Yes. Huwag kayong tumulad sa kanila na hindi mananampalataya. Eh ano bang ginagawa ng mga hindi mananampalataya, Brother Alkaka? Yes. Kita mo, ang dami-daming tattoo sa katawan, di ba? Yes. Meron nga akong nakita, Brother Alkaka, na yung tattoo, ginawa niyang damit sa katawan. Grabe. Marami yan bro. Ginawa May niya. nakita ko bro. May nakita niyo? Sa mga artista. Doon sa, may isang lugar sa Pilipinas na parang nagiging okasyon. Yung, yung pagpapatato. Yung parang pintados ba? Saan ba yun? Ano yun eh? Di ko alam, sa Bacolod yata yung pintados. Yung buong katawan may tato. No, pati yung kanyang sexual organ nilagyan din ng tato. Matindi, no? Ano kayang forma nun? May tato. Allahu Akbar. Nilagyan ng flower. Flower. Yung kanyang sexual organ nilagyan ng flower. Tato. So hindi siya mukhang parang mukhang flower na. Allahu Akbar. Flower na sinumpa. Sinumpa, no? So, bawal po yan. Yan po ay hindi maganda. Hindi talaga maganda. Yes. Yan? Yun, ipasunog mo. Ipasunog mo. Kayang-kaya mo yan, Brother Jason ng Awang. The fact na kaya mong ipalagay yan, abay, kaya mo ring ipatanggal yan. Yes. Ano lang naman yan, tiisin mo na lang eh. Natiis mo nga nung inilagay yan eh. Ngayon pa kaya nga dahil sa Allah ay hindi mo ito matitiis. Walang sakit na hindi matitiis kapag ka ang gagawin mo ay para sa Allah. After all, para din sa kanya ito. Siya rin ang makikinabang. Di ba kapatid? Yan. So ipasunog mo na yan. Gusto mo, volunteer pa ako eh. Ako magsunog. Dali lang yan. Kaya dito sa mga Sa mga ulol al-kabir. Sigarilyo lang. Pas ganito na sa sigarilyo lang. Ano na yan eh. Ito si Brad. Maganda yung dahan-dahanin lang ba yung masyadong sa amin meron ng ganyan. Meron? Patanggal. Sigarilyo ginamit. Kayang-kaya yan. Sa dami nating magsunog nun. Imposible. Hindi abutan na isang oras. Tanggal ka agad yan, brother. Alam, yun ang nakita kong hindi sa binibiro natin siya. Pero wala tayong nakitang ibang paraan na matanggal yung tattoo sa katawan, kundi ang sunugin ito. Yes. Maliban kung kaya niyang ialis bro, kahit di nagamitan ng apoy. Pero mahirap man bro. Babalatan niya. Kasi yan, nakadikit na yan sa kanyang balat. Pero, katulad ng nagawa mo ito, masakit din yun nung inilagay ito, kaya mo rin natanggalin ito. Yes. Para sa Allah. Okay? Yes. Okay, yan ang aming kasagutan. Mula po kay Texter 0909-855-6510, good PM, Brother Khalid, good PM din. Yes. Meron po akong kakilala dito sa amin. May kilala siya. Okay, pinanood niya sa akin sa kanyang cellphone yung video sa Mindanao na pinupugutan po ng Muslim ang ulo ng mga bihag nila. Ako po ay buo ang loob ko sa pananampalatayang Islam. Pero kapag sinasabi sa akin ng ibang tao ang tungkol sa video na yun, ay wala akong masabi.
di ko din alam kung ano ang sasabihin ko. Ang tanong ko ay, ano ang masasabi niyo tungkol dito? Sana po ay mapanood ko sa YouTube ang inyong kasagutan dito dahil mahina ang signal sa amin dito sa 95.9. Mahina raw ang signal. Sa YouTube lang daw sabi. So tinatanong sa akin kung ano raw ba ang masasabi ko tungkol dito. Meron daw isang grupo ng mga Muslim na binibidyo pa, pinapakita sa TV yung pagpugot ng ulo sa isang o sa mga bihag nila, ano po. So parang brutal, ano? Yes, tama. Ikaw ka naman na brother, magpupugutan ng ulo, talagang nakakatakot 'yan. So pinapakita pa nga eh. Ako naman po, kung ako po ang tatanungin mo, abay wala po tayong sariling pananaw tungkol dyan, brother. Ano po? Ngunit, ang maaring ma-share ko sa iyo ay ang sinabi ng maluwalhating Quran. Kung ano ang sinabi ng Allah tungkol sa pagpugot-pugot na yan. Ano po? Sapagkat hindi lang naman uso yan sa Pilipinas eh. Maging sa ibang dako ng mundo ay uso yung pagpugot-pugot ng ulo, no? So ano po ba ang sabi ng ating maluwalhating Quran tungkol po sa pagpatay, sa pagpugot ng ulo? Yes. Ipinag-utos ba ito ng Allah? Alamin po natin sa chapter 6. Ang talata ay 151 ng Quran. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, sino ang susunod? Si Brother Tatman. Okay, brother. Ayusin mo, ha? Ano chapter bro? 151. Verse, chapter 6, 151. At huwag ninyong patayin. At huwag ninyong patayin. Ang sino man na ipinagbawal ni Allah. Yun. Maliban kung ito ay sa makatarungang dahilan. Ayan. Sa makatarungang dahilan, sabi niya. Ang liwanag, Brother Al-Kafa, yes, no? Tama. Sabi niya, wala taqatulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Yun, maliban sa makatarungan. Yes. So, ibig sabihin nito, ina-apply dito yung hustisya pala. Hustisya. Kapag isang tao ay nakapatay, so, maaring ganun din ang parusa sa kanya. Yes. Ngunit kung ikay papatay ng walang dahilan, halimbawa, sinampal ka, pinatay mo na, abay, bawal po sa Islam yun. Yes, hindi po hustisya yun. Yes, no? Tama. Oo. Sa Islam po, bawal po ang pumatay. No po? At hindi lang isang talata na sinabi ng dakilang tagapaglikha na bawal ang pumatay, Brother Al-Kafa. Yes. Binanggit niya rin po yan sa chapter 17. Ang talata ay 33 ng Quran. Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Yan. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, brother, tuba. Hindi tuba. Iba kasi kapag tuba, long yan. Tuba. Okay. Ikra. Panti ka? At huwag ninyong patayin ang sino man sa tao na pinagbawal ni Allah maliban ito sa makatarungang paraan. Wag, talagang bawal pala talaga. Sa maluwalhating Quran, bawal po ang pumatay. Ngayon, kapag makita mo na ipinag-utos ang pagpatay, ipinag-utos na pumatay ng walang makatarungang dahilan, lumabas ka na sa Islam, kapatid. Kahit ako, lalabas din ako. Dahil bakit? Yan ang patunay na relihiyon pala ng demonyo ito dahil patayan eh. Yes, tama. No? Oo. Kapag mabasa mo sa Quran na sinabing pumatay ka ng walang makatarungang dahilan, abay lumayas ka na sa Islam. Oo, dahil bakit? Relihiyon pala ng mga demonyong tao yan. Isipin mo,
Ang pinag-utos pala dyan ay patayan eh. Yes, O, tama. ako na mismo ang unang lalabas, kapatid. Sinisigurado ko yan. Yes. Ako na mismo ang unang lalabas. Ngunit, wala pa akong nabasa sa maluwalhating Quran na ipinag-utos na pumatay ng walang makatarungang dahilan. Wala eh. Ang mabasa mo, huwag kang pumatay. Yes. Yung mga pugutan, yung mga pugot-pugot ng ulo, hindi mo mabasa sa Quran yan eh. Alam mo kung saan mabasa yung mga pugot ulo? Ito maganda. Ito maganda. Ito matagal na itong hihintay. Ito. Ito pala eh. Hindi sa Quran mabasa yung mga pugot-pugot ulo na yan. Allahu Akbar. Hindi sa Quran yan. Yung mga pugot ulo na yan, mga brothers, actually, yan ay mabasa mo sa Biblia. Hindi sa Quran. O ngayon, itatanong sa akin, anong talata, Brother Khalid, na mabasa sa Biblia yung mga pugutan ng ulo? Ay ito, ipabasa ko mismo. Sinong mag-volunteer? Si Brother Lutfullah. Ito, pugutan. Hindi ito hugutan, ha? Pugutan ng ulo. Iba yung hugutan ng ulo. Kapag ulo hinuhugot, iba yun eh. Ito, pugot ulo. Hugot na yan. Live yun, bro. Hugot, ulo, pugot, ulo. Sa Biblia yan. Ito, sa pangalawang Samuel 4, ang talata ay 7. Ikra. Ayusin mo, brother, ha? Baka mapugutan ka dyan, ha? Ayusin mo. Sige. Sapagkat nang silangay nagsipasok sa bahay habang siya'y nahihiga sa kanyang higaan at kanyang silid, kanilang sinaktan siya at pinatay siya at pinugutan siya ng ulo. Liwanag pala eh, no? Pinugutan ng ulo, ha? Sa Biblia. Ito niyo po. Ulitin ko, sabi niya, sapagat nang silangay nagsipasok sa bahay habang siya'y nahihiga sa kanyang higaan, sa kanyang silid, kanilang sinaktan siya at pinatay siya. At pinugutan siya ng ulo. At dinala ang kanyang ulo at nagpatuloy ng lakad sa Araba buong gabi. Sa Biblia pala, mababasa natin yung mga pugutan ng ulo, brother. Ilang beses ba yan, brother? Ay, dadagdagan pa natin. Meron pa eh. Marami, no? Oo naman. Ito, dadagdagan pa natin. Pugot ulo pa rin ito. Ang dami pala. Oo, akala mga hugot ulo lang ang alam niyo, ha? Yes. Kung mga pugutan ito. Allahu Akbar. Sa unang Samuel 17, ang talata ay 51. Tingnan nyo, 51. Ito po ang pagkakasabi. Pugot pa rin ang ulo ito. Allahu Akbar. Ito, brother, Diabetong Ikra. Nang magkagayoy, tumakbo si David at tinunghan ang Pelisteo at kinuha ang kanyang tabak at binunot sa kanyang kaluban at pinatay siya at pinagpugot ng kanyang ulo. Pinagpugot? Matindi. Sa Biblia talaga, andyan mga pugutan ng mga ulo, no? Ito. Nang magkagayoy, tumakbo si David. Si David ang tumakbo. At tinunghan ang Pelisteo at kinuha ang kanyang tabak at binunot sa kanyang kaluban at pinatay siya at ipinagpugot ng kanyang ulo. At nang makita ng mga Pelisteo na ang kanilang bayani ay patay na, sila'y tumakas. Tingnan mo, si David pa mismo ang nanguna sa pagpugot ng ulo, ha? Isang propeta ayon sa Biblia, oh. O kita mo, sa Biblia mga pugutan ng ulo. Ngayon sasabihin, maaring sabihin sa atin ng ating kababayan ay hindi naman utos ng Diyos yan Sabi niya ganun. Maaring may mabasa tayong pugutan ng ulo sa Biblia, pero hindi naman ipinag-utos ng Diyos na ikay mamumugot ng tao, ng ulo. Abay, mali ka dyan, kapatid. Ito, babasahin ko sa iyo ang Diyos mismo nag-utos. Hindi lang pamumugot ng ulo ang pinag-utos ng Diyos ayon sa Biblia, mga brothers, mga kababayan. Kundi, ang Diyos pa mismo, ayon sa Biblia, nag-utos na magmasakir. Masya Allah. Saan po natin mabasa yan? Ito po, sa Exodus 32, 27 ang talata ay
27 hanggang 28. Simulan mo sa 27, brother. Tingnan natin kung kaninong utos yan. 27, ya. Okay. At sinabi niya sa kanila, Oh. ganito ang sabi ng Panginoon, Ganito ang sabi ng Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? ng Diyos ng Israel. Diyos ng Ipatong ng bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang hita. Aha. At yumaong kayong paroot parito sa mga pintuang daan sa buong kampamento. Yan. Pangwalo, patayin ng bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki. Aha. At ng bawat lalaki ang kanyang kasama. Maging kasama. At ng bawat lalaki ang kanyang kapwa. At ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moses. At nabuwal sa bayan ng araw na yaon ang may 3,000 katao. Grabe, 3,000 ang napatay. Masakara nangyari. Sa isang araw lang, 3,000 kaagad ang napatay. Utos ng Diyos yun. Sabi sa Biblia, tingnan nyo, ulitin ko Exodus 32, simula natin sa 27 hanggang 28, sabi niya. At sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon. Sabi ng Diyos ito, ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Ipatong ng bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang hita. Ibig sabihin, magdala ng hita, no? At yumaon kayong paroot parito sa mga pintuang daan sa buong kampamento. At, sabi ng Diyos, patayin ang bawat lalaki, ang kanyang kapatid na lalaki, at ng bawat lalaki, ang kanyang kasama, at ng bawat lalaki, ang kanyang kapwa. 28. At ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moses, at nabuwal sa bayan ng araw na yaon ang may 3,000 tao. 3,000 kaagad ang namatay. Masakir. Utos ng Diyos yan sa Biblia. Hindi pala sa Quran. Ang liwanag O ngayon, paano mo nasabi na ang mga Muslim ay mamamatay tao dahil ang sinusundan nila ay Quran? Uy! Aba, maghunos dili ka, kapatid. Dahil sa Biblia, utos pumatay. Si Kristo nga nag-utos din pumatay. Maaring sabihin niya, sa panahon ni Moses yun. Hindi. Sa panahon ni Kristo, wala nang utos na pumatay sa panahon ni Kristo. Aba, totoo Baka yun ang kapatid. kanyang maging dahilan, bro. Oo. Patayan talaga ito. Sa Biblia, tingnan mo. Baka sabihin niya, hindi. Sa Biblia, wala, sa panahon ni Kristo, hindi na siya nag-utos na pumatay. Totoo ka? Namumugot ng ulo, bro. Lucas 19, ang talatay 27, Brother Batman Ikra. Datapwat, itong aking mga kaaway, na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhinin niyo rito, at patayin ninyo sila sa harapan ko. Sabi ni Kristo yun. At patayin ninyo sa Patayin, harapan no? ko. Sa harapan pa mismo. Lucas 19:27. Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sa harapan ko. Hindi naman sinabing buhayin ninyo sa harapan ko. Patayin talaga ang utos, mga kapatid O sa Biblia, nandiyan yung patayan, malupit, no? At ayaw lang maghari yung bro. ano lang yun? Kung babasahin natin, ang dami. No? Dami. Hindi kakasyahin yung oras natin. Dami. Daming pinatay dyan sa Biblia. Minasakir. Kaya nga, minsan nagsabi yung isang atheist, mas mabait pa yung demonyo sa Biblia kaysa Diyos na nakilala niya sa Biblia. Bakit? Mantakin mo yung demonyo, wala daw mabasa sa Biblia na ang demonyo nag-utos na pumatay ng tao. Wala raw mabasa, pero ang Diyos sa Biblia, mabasa mo, nag-utos, hindi lang papatay, magmasakir pa ng mga tao. Mantakin mo. Sabi niya, mas mabait pa yung demonyo kaysa Diyos. No, kapag ibabatay sa Biblia, nga naman, no? Tama. Dahil wala ka namang nabasa siguro, kahit ako hindi ko pa nabasa. Ewan ko kung may nabasa na itong mga brothers kung kasama ko, na nagsabi ang demonyo na hali kayo, magmasakir tayo ng tao. O di kayo, pumatay tayo. So, wala, no? Wala. Sa Biblia parang walang ganyan Pero mabasa mo sa Biblia, ang Diyos nag-utos na pumatay, at nagmasakir. nagmasakir. Oo.
Naghugot. Nagpugot. Hugot pala, hindi hugot. No? Iba yung hugot ulo, kapatid. No? Kapag hugot ulo ang pinag-usapan natin, abay, iba yun, no? Yes. So, iba yung hugot ulo. Naku, magiging parental guidance na kayo. No? Alam mo naman na yung nakikinig sa atin ay may mga bata, no? May mga babae rin, no? Pugot ulo, mababasa mo yan, no? Oh, ang Diyos sa Biblia nag-uutos na pumatay. Aba, anong klaseng Diyos yan, mga kapatid? Anong klaseng Diyos ba ang ipinapakilala ng Biblia sa mga taong tagasunod ng Biblia? Yung Diyos na sila ay nag-utos pumatay. Ang lupit yan, Brother Alkaka. Yes. Oo. Isipin mo, ang Diyos nag-utos na pumatay. Ito, mayroon pang kakaiba. Ang Diyos po sa Biblia, hindi lamang nag-uutos na pumatayan, kundi ang Diyos sa Biblia, nag-uutos din yan sa mga masasamang espiritu. Yung mga masasamang espiritu, sugo pala ng Diyos yan sa Biblia, kapatid. Opo, sabi sa Biblia, ito po, maaring hindi nyo pa po nabasa ito sa buong panahon ng inyong pag-aaral ng Biblia, sa buong panahon na kayo nagsaliksik sa Biblia, maaring hindi nyo pa po nabasa ito, no? Na sa Biblia pala, ang Diyos din ay nagsugo ng mga, kaya pala may patayan kasi nag-uutos rin ang Diyos ng mga masamang espiritu, mga utusan niya ito. Hindi po ako nagsabi niya, mga kapatid. Yes. Ang Biblia po nagsabi. Yan po ay mabasa natin sa Hukom 9, ang talata ay 23. Ang Diyos mismo nag-utos siya dun sa mga masasamang espiritu, mga demonyo. Tingnan nyo, Ikra. At nagsugo ang Diyos ng isang masamang espiritu. Napakaliwanag. Tingnan mo ha, ang Diyos, dapat kung Diyos ka, ang susuguin mo yung mga mabubuting espiritu. Yes. Diyos ka Dahil, the fact na ikaw Diyos, dapat ang susuguin mo yung mga mabubuting espiritu, Brother Patman. Pero hindi. Tama. Ano ang sabi dito sa Biblia? Ganito. At nagsugo ang Diyos ng isang masamang espiritu. Bad spirit. Sa makatwid, demonyo. Matakin mo, ito pala mga demonyo, sugo ng Diyos, ayon sa Biblia. Kaya pala may mga tatayan, no? hindi na tayo magtaka kung bakit may mga ganong pangyari. Ngunit, dito po sa maluwalhating Quran, wala pong masakir na ang Diyos ay nag-utos na siya'y pumatay nang wala pong makatarungang dahilan. Yes, tama. Kapag ginagawa po yan ay sa pangalan ng hustisya. No? Tama. Nasa magkatarungan. Illa bilhaq. Katarungan, no? Makatarungan. Yes. Hak. Kasi kapag gagawin mo yan na walang hak. Yes. Abay kademonyuhan na talaga yon. Ito sa Biblia, yes. Sa Biblia wala walang yung pagpugot ng ulo, yung utusan yung demonyo, wala tayong nakikitang mga anyway, yun po ang ating kasagutan. No? So, dadagdagan natin yung nabitin na topic natin last week na kung saan ay mga hiwaga. Mga misteryo ng Biblia. Aba, talaga naman na Brother Alkaka. Yes. Itong mga misteryo ng Biblia, dadagdagan natin. Ano po? Para po lalong kahindik-hindik, no? Kahiwa-hiwaga. Grabe na mga terminology. Kahiwaga pala talaga ng Biblia, bro. Hindi lang kahiwa-hiwaga. Mataas ang iyong mata, ang isip. Kahima-himala. Grabe, no? Kahindik-hindik. Matindi talaga. Ito, panibagong, hindi naman panibago lagi naman natin napabasa ito Idadagdagan natin ang mga misteryo sa likod ng mga talata ng Biblia. Asino? Parang ko na. Basahin natin sa Mateo 16, ang talata ay 27 hanggang 28. Ito'y misteryo ng Biblia. Alamin natin. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong
nasa kaluwalhatian ng kanyang... Teka muna, Pariretong. Ang pangalan mo binibigkas mo. Binibigyan mong din yung pangalan mo. Tawa. Sige, tuloy. Pariretong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel. At kung magkagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. 28. Yeah. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan. Hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumarito sa kanyang kaharian. Allahu Akbar. Di ba misteryo yan, Brother Arbaka? Bakit? Tagal-tagal na. Sabi ni Kristo, tingnan mo sabi niya, katotohanan, sabi niya, sinasabi ko sa inyo yung magkaharap niya mismo. Yes, sa kanyang kapanahonan. Sa kanyang kapanahonan. Walang mamamatay sa inyo dito hanggat hindi niyo ako makitang muli na bababa. Grabe, no? Sabi ni Kristo sa Biblia. Kung buhay pa yung mga nakatayo daw, brother, tinan mo babasahin ko sapagkat ang anak ng tao ay paparitong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama. Nakasama ang kanyang mga anak o mga anghel, at kung magkagay bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. 28. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito, hindi kasama yung nakaupo. Siyempre may nakaupo rin doon, di ba? Hindi lahat na nandoon ay nakatayo Of course, may nakaupo rin doon. Sigurado yun, kapatid. Kasi sinabi niya nakatayo. May ilan. Ibig sabihin, may ilan sa nakatayo rito. Isipin mo, may nakatayo, may nakaupo. May nakatulog pa, bro. Nakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan. Yan yung misteryo. Mamamatay. Hindi mamamatay. Hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumarito sa kanyang kaharian. Ang tinutukoy si Kristo. Yes. Hindi raw mamamatay yung mga iilan sa mga nakatayo dito hanggat hindi nila muling makita si Kristo na bumalik. Ibig sabihin hanggang ngayon buhay pa. O hindi pa nakakabalik si Kristo Ibig sabihin, yung nakatayo doon, nakatayo doon, kasama yung mga walang paa pero nakatayo pa rin. Kasi may mga tao kasi na kahit na walang paa, mayroong isa lang ang paa niya pero nakakatayo pa rin. Buhay pa rin, sabi ni Kristo, hanggat hindi siya makakabalik. Hindi raw mamamatay, sa anumang paraan ay hindi matitikman ang kamatayan. Aba, kailan lang nangyari ang itong sinabi ni Kristo? That was noong 1st century. Tayo ngayon ay nasa 21st century na tayo, mga brothers. Tayo ay nasa 201 siglo, di ba? Yes. Nasa 21st century. Sinabi ni Kristo ito noong unang century pa lang. Mahigit 2,000, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, may mga tao pa lang umabot na sa mahigit 2,000 taon ang kanyang edad mula sa panahon ni Kristo hanggang sa panahon ngayon. Ganun ba yun? Ang problema, bro, sa Biblia nakasulat na yung buhay ng tao ay hindi nalalampas sa 2. Allahu Akbar. Ikra! Genesis 6, ang talata ay 3. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao, magpakailanman, sapagkat siya'y may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Kita mo? Ang sabi pala ng Diyos sa Biblia, ang magiging edad lamang ng tao ay 120 years. Yes. Sabi ng Diyos. Sabi niya. Ngayon, kukontra doon sa sinabi ni Kristo, misteryo nga. Misteryo talaga. Misteryo, no? Sino kaya ang mga tao ito na nakatayo sa panahon ni Kristo na sabi niya hindi mamamatay hanggat hindi makikitang darating muli si Kristo? Miraculous, sino kaya yun?
Si Pedro ba yun? Matagal na naman si Pedro eh. Yes. Si Pablo ba yun? Matagal na pati si Pablo. Wala si Pablo dun eh. Si Judas. Si Judas ba yun? Nako, sabi sa Biblia, nagbigti. Yes, nagbigay Oh. Si ano ba yun? Si Juan. Si Juan ba yun? Sino kaya yun? Walang sinabi. Misteryo nga talaga. No? Dami, no? Pero wala na tayong wala na tayong oras mga brothers. Sayang, may dadagdag pa sana ko. Anyway, sige lang. Oh. Anyway, mga brothers, mga ulul albab, no? May nagtanong sa akin, bakit daw ulul? Ulul albab. Bago tayo maghiwa-hiwalay, abay gusto ko lang pong pahapyawan. Matagal na talaga yung bro na. Yes. Kasi po, ito po mga kasama ko, tinawag ko po silang ulul albab. Yes. No? Dapat huwag nila ipaghiwalay yung ulul albab. May nagtanong, bakit daw ulul? O bakit daw ulul albab? Hindi ko hindi dinggin. Yes. Ang kasagutan po ay nasa Quran eh. Kung bakit ulul albab. Nasa Quran po kasi yon. Chapter 39 verse 18, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Yan, brother Garnam, bakit ano yung pinakamalapit na kahulugan doon sa sinabing ulul albab? Sila na nakikinig sa salita. Mabuting payo. La ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin. Hindi siya Allah. At sumusunod sa pinakamainam dito, tulad ng pagsamba lamang kay Allah at pag-iwas sa tagot sa mga Diyos-Diyosan. Sila ang mga pinatnubayan ni Allah at sila ang mga taong may pangunawa. Mga taong may pangunawa, ulul albab. Baka iba naman ang kanyang tinutukoy. Understanding. Iba yun. So, misunderstanding. Opo, yun po yun no, sa Quran po. Kaysa naman gagamit ka doon sa ibang wala sa Quran, yes, ay yung pangalan na sa Quran na lang ang gagamitin natin. Yes. Kaya yan po ang mga taong may pangunawa, mga ulul albab. Hindi po ulul na siraulo, kundi may pangunawa. Yes. Arabic lang po yan. Yun po ang aming kasagutan. Hanggang dito na lang, magpaalam na kayo, 1 minute. Okay? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli po tayo po ay muling magsama-sama upang talakay ng katotohanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. At wala na po tayong oras. Kailangan na po namin pansamantalang magpapaalam. Assalamualaikum. Yes, brother Diabetong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at walang sawang suporta sa stasyon ito. Maraming salamat. Brother Maraming salamat po sa lahat ng suporta ninyo. Sa lahat ng mga ulol ba? Nagtiis na makinig sa programa natin ngayon. Kasama na yung asawa ko, bro eh. Oo, may asawa ka pala, mashallah. Okay, good. Alhamdulillah. May asawa na pala ito. Isra Chua yung pangalan niya. Ayan, asawa niya, Allahu Akbar. Sige. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Walang sawang sumusuporta sa programa natin ito. At mga nagtsatsagang manood sa YouTube. Maraming salamat po. Okay. Yes, Brother Patman. Ang Rambo ng bayan. Bago po ako magpaalam, binabati ko muna yung mga magulang ko. Inaama. Sige, dapat bago mo sila, dapat batiin mo sila pagkatapos magpaalam. Ganun dapat yun eh. O sige. Yan lang po. Sige, brother Tuba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maraming salamat po sa lahat na nakikinig. Sige. Patuloy lang kayo makinig sa next na Saturday. Maraming salamat po. Sige, yung isa. Pahabo po sa aking kaibigan na kung saan nagpapabati po, si Mujahid Abdul Latif. Okay. Ako po ay humihingi ng patawad kung sakaling may mga bagay po na naging masakit po sa pandinig na ating mga kababayan.
ang akin po ay maiparating sa inyo ang katotohanan. Iniimbitahan ko po kayo mga kapatid dito po sa Islam sapagkat ito po ang tunay na relihiyon. Nandito po ang ating kaligtasan sa pagsamba, sa pagkilala sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. At hanggang sa muli po, no, sa mga nagtanong, sa mga nagpadala ng tanong sa aking cellphone, next Saturday po, no, ay ating bigyan pansin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ito inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyong pong napakinggan ay isang bayad na programa. Anuman po ang